Hi guys! Welcome po sa aking channel. In today's video, magpapalit tayo ng radiator. So, kaya papalitan tong radiator na to dahil may leak dito sa may tubo niya dito. Medyo kalumaan na din kasi and malutong na yung plastic na to kaya papalitan na. Kung napapansin nyo, nilagyan na ng epoxy. Yung nilagyan ng epoxy to, tumutulo pa rin, nagkakaroon pa rin ng leak. And nagbabawas ng coolant and kumukulo. So ang gagawin ko, papalitan ko ng radiator, thermostat, and radiator cap. Kasama na yon. And finally, nakuha ko na rin yung pang dialysis ng radiator. So tawag dito ay radiator dialysis. Tinatanggal nito yung mga dumi sa cooling system, ang mga nakabara sa radiator core sa mismong makina. Okay, pero bago ang lahat, papalitan ko muna to ng radiator, ng thermostat, andito na rin yung mga pyesa, and yung radiator cap. So, wag na natin patagalin, simulan na natin. So, first step, tatanggalin muna tong pressure cap. Pero bago tanggalin to, kailangan palamigin muna yung makina. So ito ay napalamig na, wala na rin tong pressure gaano. So pwede na natin tanggalin yung cap. Mag-iingat lang sa pagbukas kasi baka naman sumirit. Okay, wala. So kung napapansin nyo, yung nilagyan na ng tubo para hindi siya mag-leak. Pero nilagyan na lahat-lahat, nag-leak pa rin. Kaya papalitan natin tong radiator. So, meron siyang lower hose and sa upper hose. Tatanggalin yan and yung sa fan and shroud niya. Dito kasi yung shroud niya. And nandito yung kanyang control module ng fan. So, tatanggalin itong mga bracket na to. And yung mga hose. Ngayon, tanggalin muna natin yung bracket ng radiator. Okay, natanggal na yung bracket ng radiator. Dalawa. Ito, tatanggalin yung socket ng fan. Ito mga hose na yan, tatanggalin yung upper hose and lower hose, tatanggalin yun. Tanggalin yung clamp nang galing sa may reserva. Ngayon tanggalin yung hose. Okay, okay, natanggal na. Oh, ang galing ah, may thread pa. Amazing. Okay, natanggal na yung dalawang hose niya. Sabay dito, tatanggalin din. Okay, ihawi. Pag nahawi na, tanggalin naman to. Yung kanyang socket. Okay, natanggal na. Socket yan, yung socket ng module ng fan. Isa lang tatanggalin. Then, yung dalawa dito na hose. Yung upper hose niya. Dito. Pwede rin mo rin dito tanggalin. Pwede rin dito. Kung saan ka mas nadadalian and masaya. Gumamit ng plies or mechanical plies na adjustable para matanggal yung hose. Nagbagong isip niya. Dito na lang daw para matanggal. Grabe. Matigas. Grabe ang toxin ito. Di naman yung pandikit yan. Ingatan lang kasi baka maputol. Dahan-dahan lang sa pagpihit. Relax. Huwag yung persado para hindi maputol yung... Okay, natanggal na. So, natanggal na yung kanyang upper radiator hose. Sunod naman yung kanyang lower radiator hose. Yung lower radiator hose laging nasa baba, syempre. And kinakapitan ng thermostat housing. So, nandun yung thermostat housing sa ilalim. Kahit saan din, kung saan mo gustong tanggalin. Kung saan ka na mas nadadalian, dun ka. Kung saan ka masaya. Kung saan ka masaya, suportahan kita. Support ito, BB. Okay, natanggal na yung clamp.
Pwede rin tanggalin na yung hose. Pihitin tas atakin ng dahan-dahan. Okay? Ingat lang kasi Ingat lang, mainit. mainit. Mag-iingat lang dahil mainit yung coolant. Pero kung gusto nyo talagang hindi na mainit yan, palamigin nyo hanggang siguro isang araw. Joke lang. So, tingnan kung meron pa nakakapit, mga bracket or ano pang meron dyan. Kung makapit pati itong condenser nya, kailangan tanggalin yung kanyang plastic dito sa ibabaw. Tatanggalin yung dalawang G's magkabilang side. Okay, natanggal ang isang tornilyo. Dito naman sa kabilang side. Kung gusto nyo naman maibalik yung coolant nyo, pwede nyo rin namang i-drain muna bago tanggalin yung mga hoses. Mayaman kasi kami. Kaya may pampalit kami. Mayaman daw siya, kaya may pampalit siya. Ano nga ang name mo, sir? Just call me Chan. Chan. Siya po si Chan. Chan. Bago naming mechanic. Shit. So, ayun na, natanggal na yung kamay or kinakapitan sa condenser. Dahil nakakapit siya dito. Ngayon ay nakakapit lang to, may mga clips para mahatak. Yan. Yan. Tulak mo rin. So, natanggal na yung isa. Okay, natanggal na yung kanyang cover or bracket. Plastic bracket. So, ito yung condenser kasi nakakapit din. Ito yung radiator. So, bali, check nyo kung meron pa. Pag inangat nyo, kung may kumakapit. So, ayan, may bracket siya sa ilalim. Kailangan tanggalin yung paa ng condenser. Tanggalin natin yung paa ng condenser. Iangat. Kung hindi siya maangat, pwede rin tanggalin tong bracket. Para maangat yung condenser. Pero kung kaya naman mailusot, matanggal yung kanyang sumasama kasi yung condenser niya. Basta mailusot siya, okay na yun. Nausog na siya. Kahit hindi natanggalin yung kanyang bracket, pwede. Basta madukot. Yun ang importante. Galaw-galawin lang yan. Huwag lang pwersahin, baka naman masira rin. May masira. Basta matanggal lang yung paa niya sa ilalim. Ha? Natanggal na yung kanyang bracket na pagkahirap-hirap sa ilalim. Pwede na natin maiangat yung radiator. So, ito kasi may nakasabit dito. Mas maganda siguro natanggal na yung sa ilalim nito para hindi sumabit. Ganon din, tinanggal din niya yung sa ilalim. Hindi, mahirap kasi kanina. Ayan, so pwede na. Pwede na rin matanggal. Okay. Okay, yan. Tanggal na. Mainit. Okay. So, ayan na. Natanggal na yung kanyang radiator. Okay. Okay, natanggal na yung kanyang radiator. Sinama na rin yung fan pero tatanggalin din naman yung fan. And ito yung kanyang pitcock or yung drain plug. Okay, so tatanggalin natin tong fan motor. Tanggalin mo na yung mga hoses. Okay. Bali sa ilalim meron niya nakasabit. Tanggalin din yung kanyang rubber. Okay.
Ngayon tanggalin yung kanyang dalawang bolt sa may fan motor bracket. Bandang ilalim to guys ah. Dito yung bandang itaas. Okay, tanggal na. Ito na yung kanyang radiator. Tingnan natin kung parehas yung kanyang radiator na bago. So, ito yung kanyang bago. Kitang-kitang bagong-bago. Parehas naman siya. Meron tube dito. Meron din dun. And para dito sa lower radiator, meron din. Okay, pitcock, drain plug. Same siya, parehas. So, ngayon, ilalagay na natin ang bagong radiator. Bago yan. Bagong-bago. Lagay na natin yung kanyang fan motor and yung sa bracket. Dito may dalawang bracket din yan. Okay. Pitan ng tamang-tama lang para hindi masira or mabasag yung radiator. Okay, tama na yan. Okay, ilagay na natin yung sa paa naman. Yung kanyang rubber. Rubber boots. Ilagay na natin ngayon yung bagong radiator. Silipin din yung paa kung nahulog yung kanyang boots. Mahalaga yun para matanggal yung sa vibrate. Okay? Kailangan ihawi itong condenser para okay. Papatong kasi yung condenser dun. Ilagay yung condenser sa mismong radiator. So, ibaba muna para may pasok dun sa butas. Okay. Okay, naipatong na. Ilagay naman sa butas yung bracket ng condenser. Meron yung sa ilalim. Ayun, so bali yung dun sa dulo kung nakikita nyo, hindi pa. Bali labas ng konti para may ilagay. Ewan ko kung nakikita nyo dyan. Medyo madilim eh. Ayan, so pumasok na yung rubber boots niya parehas. And yun dun sa may radiator, pumasok na rin. Kailangan may ilagay yun para iwas vibrate. And para hindi masira yung radiator bracket. Okay, so yung kanyang plastic bracket na muna. Okay, lagay na natin yung kanyang bracket, plastic bracket, dito sa ibabaw. Okay, kailangan may nakatusok dito. Yan, naka-guide. Okay, ayan, naka-guide siya. And dito, mag-lock siya dito. Kabilaan dapat mag-lock. Pag inatak nyo, hindi matatanggal. So, hindi siya pantay. Magaling. Galing ng pagkakagawa. Dito pantay. Doon, hindi. Wow, may kapos. Pero may ilalagay pa rin naman yan. Hindi naman natin kailangan pantay ng gusto yan. Ngayon, lalagay na natin yung dalawang tornilyo na G's. O, yung tamang higpit lang. G's lang naman yan.
Ngayon, lalagay na natin yung bracket ng radiator na dalawa. Lagay natin yung bracket. Okay. And doon, mm na bolt at ilagay. Okay, then higpitan. Huwag higpitan ng todo. Ang tama lang. And lagay naman natin yung kanyang socket ng module. Pero makakalusot pa rin naman siya kahit andyan yung socket ng module. And meron siyang ditong clip. So, wag na muna natin lagay para mailagay yung kanyang hose. Gagamit tayo ngayon ng gasket maker para madikit yung kanyang radiator hose. Para iwas leak and matanggal. Maganda rin to kasi mas matibay pa sa relasyon nyo. Lagyan ng silicone, wag yung sobrang punong-puno para hindi mag-clog sa radiator. Yung tamang-tama lang. So, medyo mahirap yan kapag nasa ilalim. Ito nga pala yung kanyang radiator hose. Kung halimbawa ay matigas na yung radiator hose, mas maganda palitan na. Ito kasi medyo malambot pa eh. Kaya ibabalik na lang muna natin to. Ngayon, lagay muna natin tong upper radiator hose. And ilagay ko na rin siya ng silicone. Okay na yan, boy? So, okay na rin kasi doon, nilagay na. Dito naman, ilalagay ko dito. Lakin lang siya. Okay, pumasok na. Pwede na rin siyang ikabit. Para sa mga nagdi-DIY lang dyan and yung mga nasa bahay lang gumagawa, pwede rin naman siyang mechanical pliers lang. And adjustable yung jaw para mapalaki yung buka ng pliers. Okay, nailagay na. Pero ayusin mo na lang ba yung ano niya? Ibalik sa dati yung kanyang marka. Okay na dito, sa ilalim, sa ibabaw naman. Dahan-dahan lang kasi minsan kapag may kalumaan na, napupunggal to. Itong tube na to. And kapag papalitan yan, isang buo. Huwag nyo na lang sa... Ewan ko kung bakit ganun, may dugtungan pa siya. Pwede naman diretsuhin na. Huwag nyo na lang sagiin para mas maganda. Kung gusto nyo, sagiin nyo para may mapalaki pa yung babayaran nyo. Medyo mahal din yan. Kadalasan kasi sa mga altis ang napupunggal o napuputol dito, konting galaw mo lang, wala na, putol na. Pati doon. Pati relasyon nyo. Pati relasyon daw. Bakit, sir? Wala. Wala tayo. Wala daw pala siya, kaya pala bitter siya. Iniwan daw kasi siya ng pinakamamahal niya. Okay. Okay, nailagay na siya. Pero ayusin muna natin kung saan siya pwesto. Usog natin ng konti. Okay, okay. Okay na yan. Liis ng konti sa marka, pero okay lang din naman yan. Malambot pa naman yung kanyang radiator. And ngayon, tatanggalin natin yung thermostat. Pero sa panibagong video ko na to, ilalagay.
Ngayon natapos na natin yung pagpalit ng radiator and yung thermostat and nalagyan na natin ng coolant. Check kung may leak dito. Minsan kasi mga hose na hindi napapalitan nagkakaroon ng leak. Lalo na kapag matigas. Mas maganda kapag matigas na papalitan. So okay pa naman yung mga hoses niya kaya hindi mo na ito pinalitan. Pag pinaandar, paandarin ng hanggang 15 minutes para mag-warm up yung makina and i-check yung mga hoses kung may mga leak sa mga ginawa. Okay? And tingnan din especially yung fan kung gumagana. Mas madali naman tong paganahin kung papaganahin yung kanyang aircon. So ayan, kalahati lang. Hindi dapat lalagpas yan dyan kasi maaaring mag-overheat eh. So tumatakbo tayo ngayon. Okay, medyo ginabi. Marami kasi kaming ginawa. Puro putol-putol.